Sa kabila ng dekada ng pag-unlad sa ininyeriya, malalakas na computer at mga aral na dapat natutunan noon pa. Titingnan natin ang totoong recall, depekto at ang masakit na katotohanan kung bakit ito paulit-ulit. Tara, simulan na. Ang makina ang puso ng sasakyan. Kung wala ito, mahirap ipaliwanag ang buwan ng bayad. Matagal lang sinasabi sa mga mamimili na teknolohiya ang solusyon sa problema ng pagiging maasahan. Mas mapapalakas ito sa pagsusuri at matututo ang mga ininyero sa dating pagkakamali. Ngayon, 2026 na, pinag-uusapan pa rin ang sira sa makina, recall at mga sasakyang biglang tumitigil. Kailangan pa ring palitan ang buong makina. Ang mas nakakainis pa rito ay hindi naman luma. Gaya ng 20 taong gulang ang karamihan sa mga sasakyang nagkakaroon ng ganitong problema. Yung iba, ilang taon pa lang ang tanda ng sasakyan pero nagkakaproblema na agad. May mga nangyayari habang nagbabayad pa ang may-ari. May mga nangyayari habang nasa warranty pa ang sasakyan. At ang pinakamasaklap, may mga nangyayari rin pagkatapos lang mag-expire ng warranty. Kapag tiningnan mo ang mga forum ng may-ari, mga database ng reklamo, mga talakayan tungkol sa pag-ayos at mga abiso ng recall, isang bagay ang malinaw na lumalabas. Paulit-ulit na nangyayari ang parehong tema. Nagbabago ang mga pangalan, nagbabago ang mga manufacturer, nagbabago ang mga makina, pero madalas, nakakagulat na pareho pa rin ang mga dahilan. Ang pangunahing issue ay hinihingan ang mga modernong makina ng halos imposibleng gawain. Mas malakas ayon sa manufacturer, mas matipid sa gasolina ayon sa consumer, at mas mababang emisyon ayon sa gobyerno. Gusto ng mga gumagawa ng sasakyan na bawasan ang gasto sa produksyon, kaya mas maliit ang makina pero mas malakas na ngayon. Ang modernong turbo na 4-cylinder na makina ngayon ay kayang gumawa ng mas mataas na lakas kumpara sa dati na nakalaan lang para sa mga V6 at maging sa ilang mas lumang V8. Kahanga-hanga yon, pero bawat dagdag lakas ay may kasamang dagdag stress, mas mataas na combustion pressure, temperatura, at mas mabigat na trabaho para sa bearing, piston, cooling at oil system. Lahat ng bahagi ay mas pinapahirapan. Kapag lahat ay mas masipag, lumiit ang lugar para sa pagkakamali. Dito nag-uumpisa ang problema sa tibay. Simple lang, hindi nagpapahinga ang pisika. Minsan, lumalabas ang gastos makalipas ang ilang taon bilang maagang pagkasira at matinding pagkabigo. Kapag narinig na mamimili na may bearing failure ang kanilang bagong makina, natural nilang itanong, paano nangyari ito? Madalas namang maiwasan ito. Narito ang isang malaking halimbawa. Ang mga recall ng Toyota ay tungkol sa V35E 3.4L twin turbo V6 engine na gamit ng Toyota Tundra, Lexus LX, GX at iba pang modelo. Ayon sa impormasyon ng recall, ang mga natirang dumi mula sa machining sa proseso ng paggawa ay maaaring makakontamina sa mga bearing ng makina. Dahil dito, may abnormal na pagkasuot ang bearing, may katok sa makina, magaspang ang takbo, namamatay ang makina, at sa matindi, tuluyang nasisira ang buong makina. Mahigit 270,000 truck at SUV ang naapektuhan, hindi dahil sa malaking hamon sa engineering, kundi dahil sa natirang dumi sa makina. Pagkatapos gawin, paano nangyayari yon? Mahirap tong tanggapin ng mga consumer. Nasaan ang quality control dito? Hindi talaga ito akma para sa isang sasakyan na aabot ng 60, 70 o 80,000 dolyar ang halaga. Gumagastos ka ng 10,000 at sa isang bagong sasakyan, inaasahan mo ang eksaktong paggawa, inaasahan mo ang kalidad. Hindi ako humingi ng ekstrang pyesa ng binili ko ang sasakyan, di ba? At di lang Toyota ang ganito. Nakakalungkot, humigit kumulang 112,000 Jeep Wrangler 4E at Grand Cherokee 4E na mga sasakyan. Na-recall din ang mga ito dahil sa mga alalahanin tungkol sa kontaminasyon mula sa engine block. Oo, sa proseso ng casting, may mga tira-tirang debris din doon. Ayon sa recall, posibleng may natirang buhangin na kontaminasyon sa makina na maaaring magdulot ng sira o magpataas ng panganib ng sunog. Mga problemang dapat sana ay natatanggal na bago pa makarating ang mga sasakyan sa mga consumer. Pero sa kung anong dahilan, nangyayari pa rin ito. Ikatlong dahilan, sobrang komplikado ng mga makabagong makina at binago na ng teknolohiya ang sasakyan. Variable wall timing, direct injection, turbochargers, electronic throttle systems, advanced engine management software, hybrid integration, cylinder deactivation, at dimabilang na sensors. Lahat ng teknolohiya may benepisyo, pero bawat dagdag na parte, dagdag din ang posibleng sira. Halimbawa nito ang mga kamakailang recall ng Nissan tungkol sa 1.5 litro VC turbo engine ng Rogue. Pero bakit 1.5 litro lang ang makina ng isang SUV? Para sa akin, hindi yon tama. Pero ang mga kampanya ng NHTSA, 26 VO80 at 26 VO81 ay nakaapekto sa mahigit 640,000 na sasakyan. Ang recall ay dahil sa panganib ng sira sa engine bearing na dulot ng mataas na temperatura ng langis. May issue sa electronic throttle body na pwedeng magdulot ng pagtirik o pagkawala ng lakas. Ngayon, pag-isipan natin ang ibig sabihin nito.
Ang makabagong makina ay hindi na lang basta makina. Isa na itong computer system, software system, at kung minsan ay hybrid system na rin ng sabay-sabay. Mas mahirap mag-diagnose ng problema kapag may aberya. Nagiging mas magastos ang pagkukumpuni ng problema at maaring lumala ang epekto nito. Ang komplikado ay pwedeng magresulta sa magaling na performance, pero maaari ring magdulot ng bagong pagkabigo. Ang ikaapat na dahilan ay ang patuloy na pressure sa gastos dahil bawat sasakyan ay may budget. Bawat bahagi ay may target na halaga. Bawat proseso ng paggawa ay may epekto sa pananalapi. Bawat kontrata sa supplier ay nakakaapekto sa kita. Patuloy na pinipilit ng mga shareholder, kakumpetensya at regulasyon ang mga gumagawa ng sasakyan. Sa prosesong ito, may mga desisyong ginagawa na karamihan ay makatwiran. May mga desisyong nagpapabuti ng kahusayan, nagpapababa ng gastos o basura, pero minsan may tila tamang desisyon na nagdudulot pala ng pangmatagalang problema sa tibay na lumalabas lang paglipas ng ilang taon. Hindi pinapansin ng mamimili ang mga internal na desisyon. Ang mahalaga sa kanila, tatagal ba ang makina? Kapag hindi tumagal, mabilis mawala ang tiwala dahil para sa customer, hindi optional ang pagiging maaasahan, inaasahan ito. Ang ikalimang dahilan, ang mga customer na ang naging huling yugto ng pagsubok. Ito ang pinakamahirap na katotohanan sa lahat. Tayo ang Research and Development Department. Malawakang sinusubukan ng mga manufacturer ang mga sasakyan. Sinusubukan nila ito sa mga disyerto, sinusubukan nila ito sa napakalamig na klima, sinusubukan nila ito sa mga racetrack. Walang test program na kayang eksaktong tularan ang milyon-milyong customer na nagmamaneho ng milyon-milyang milya sa lahat ng posibleng sitwasyon. Sa totoong mundo, lumalabas ang mga problema ng sasakyan matapos itong maibenta. Dito napapansin ng technician ang paulit-ulit na sira, lumilitaw ang reklamo at nakakaroon ng recall. Minsan, kasama ang mga customer sa proseso ng pagtuklas. Kaya mahalaga ang makataong bahagi ng kwentong ito. Lagi kong paalala, huwag bumili ng una, ikalawa at baka maging ikatlong model year pagkatapos ng malaking pagbabagong ayon dahil malamang na may mga karaniwang problema pa ito. Totoong tao, pamilya at bayarin sa pagkukumpo nito. May kaibigan akong pamilya na bumili ng Hyundai SUV ilang taon nang nakalipas. Nagkaroon ito ng kakaibang ingay, malakas na tunog at kinailangang ipato sa dealer. Sumabog ang makina tapos sinabihan ka ng sorry, may 10 taong warranty pero hindi ka sakop pag nilayan mong marinig yon. Inaalagaan mo ang sasakyan mo, binabayaran ng hulog, nagpapalit ng langis sa oras at sinusunod ng manual. Ito ang gantimpala mo. Nagtiwala ka sa brand pero sinabihan kang may sira ang makina mo. Kaya nawawala ng tiwala ang consumer at mabilis kumalat ang ganitong kwento. Alam ko kasi na pag-uusapan sa mga forum. Pinag-uusapan ito ng mga may-ari at naririnig ng mga gustong bumili, kaya naaapektuhan ang reputasyon ng brand. Bukod sa 5 ito, may mas malaking problema pa. Nakakainis kasi hindi naman bago ang mga problemang ito. Hindi bago ang bearing failures, hindi rin bago ang kontaminasyon sa paggawa, hindi bago ang pag-init ng makina, pati mga sira na may kinalaman sa langis, hindi rin bago yan. May dekada-dekadang karanasan ang industriya. Mahuhusay na inhinyero, mas matalino pa kaysa dati. Minsan mapapaisip ka, pero totoo naman. Nagtatrabaho silang lahat sa sasakyan pero bilyon pa rin ang ginagastos ng kumpanya sa pagdevelop. Ngayon, kaya nang isimulate ng computer ang mga dating pinapangarap lang ng inhinyero. 25 taon nang nakalipas. Pero tuloy pa rin ang malalaking recall ng makina kaya nagtatanong ang mga consumer. Matagal ko nang tanong kung bakit maraming BMW ang tumutulo kahit alam na ang problema pero patuloy pa rin silang gumagawa ng ganung sasakyan. Makatuwiran naman talaga ang tanong na ito. Kung marami na akong natutunan, bakit paulit-ulit pa rin ang mga problemang ito? Hindi ito dahil sa kakulangan ng kakayahan ng mga inhinyero. Malayo doon. Ang modernong makina ay tunay na tagumpay. Ang problema ay sinusubukan ng mga gumagawa na balansehin ang lakas, emisyon, tipid sa gasolina, performance at mga inaasahan ng mga customer ng sabay-sabay. Paminsan-minsan, may bumibigay talaga. Sa malas, kapag makina ang sumuko, malaki ang epekto nito. Kabalintunaan, parang lading pagkatapos mag-expire ang warranty, nagsisimula ang mga sira, karaniwan 4 o 5 taon. Kaya bakit sa 2026, patuloy pa rin silang nasisira? Dahil mas pinipilit na yon ang maliliit na makina, dahil may mga depekto pa rin sa paggawa, dahil patuloy na lumalalim ang pagiging komplikado, dahil hindi nawawala ang pressure sa gastos, at dahil nagpapatuloy ang totoong pagsubok kahit naibenta na ang mga sasakyan. Karapat-dapat ang mga consumer sa mas maganda. Karapat-dapat silang magkaroon ng tiwala. Karapat-dapat silang magkaroon ng kumpiyansa. Karapat-dapat silang magkaroon ng mga makinang kayang tumagal ng maraming taon ng pagmamay-ari na hindi nagiging sanhi ng malaking gastusin. Habang di pa tuloy-tuloy ang serbisyo ng industriya, magpapatuloy ang recall, investigasyon, pagtatalo sa warranty at pagkadismaya ng mga may-ari.
Huwag mag-alala. May magandang video ako para sa inyo na gustong matagal ang kalidad. Panoorin ninyo ito, siguradong hindi kayo magsisisi. Sana magkita-kita tayong lahat ulit sa lalong madaling panahon mga kaibigan. Mag-uusap tayo muli. Paalam. Chew!